Nako, malapit na po nating malaman kung ano ang nilalaman ng blood bath counter attack ni BP Inday Sara, mga kababayan. Sa palagay ko, yung blood bath na yan, mangyayari ho yan sa araw ng impeachment trial laban sa ating pangalawang Pangulo. Handa na di umanong isiwalat ni BP Inday Sara, mga kababayan, kung sino itong nagngangalan na Mary Grace Piatos. Kaya yung mga naghahangad na ma-impeach ang ating pangalawang Pangulo, tuwang-tuwa sila, nagkakamali kayo. Parang itong impeachment na inihain ninyo laban sa pangalawang Pangulo, ito pa yata ang magiging bitag ninyo. Parang kayo mismo ang nagsakal sa sarili ninyo. Kasi blood bath na sinasabi ni BP Inday Sara, dito niya ibubuhos, mga kababayan, sa palagay ko lang sa araw ng pagdinig sa kanyang impeachment. Ito ang balita. Basahin po natin, mga kababayan, para gulatin natin itong mga anti-Duterte. Gigil na ma-impeach si BP Inday Sara kasi nga naman, kapag ka naupo bilang presidente na ang ating pangalawang Pangulo, hindi na sila makakapagnakaw. Iwa-wash out lahat ng mga dilawan, pinklawan, lilinisin itong gobyernong ito, lalong-lalo na mga magnanakaw na mga politiko, magugutom ho sila. Yan po kasi ang talagang totoong dahilan. Bakit ayaw nilang maupo ang pangalawang Pangulo natin bilang presidente? Ngayon, yari kayo. Ito ang balita. Handa umanong isiwalat ni Vice President Sara Duterte ang pagkakakilanlan ni Mary Grace Piatos sakaling ituloy ng Senado ang impeachment trial. Nako, Senado, dali-dalian nyo na. Paspasan nyo na ang impeachment trial. Kay BP Inday Sara, nanggigigil na kami. Hindi kami nanggigigil para mapa-impeach ang pangalawang Pangulo, kundi dito sa isa sa mga bloodbath counter-attack na bibitawan ng pangalawang Pangulo sa mismong araw ng impeachment trial. Paspasan nyo na, please. Hindi kami nangangamba. Kami mga DDS, wala, relax lang. Relax nga lang ang pangalawang Pangulo Kasi alam niya ang isasagot niya. Alam niya ang counter niya. Nakita niyo si BP Inday Sara. Trabaho lang. Minsan, dalaw sa tatay niya. Hindi natatakot, pangisi-ngisi lang. Kasi alam niya mismo na kapag nangyari na ang impeachment kay BP Inday Sara o sa sarili niya, kaya niya lang baliktarin yan, mga kababayan. Mababaliktad mo. Imbes na si Inday Sara ang ninanais nilang ipa-impeach, baka manggigil mo sila. Si Marcos na ang tumbog nila. Ito pa. Ayon kay Attorney Michael Powa, ang impeachment proceedings ang itinuturing nilang tamang forum upang sagutin ang isyo. Lahat ng isyo na ibinabato kay BP Inday Sara, sasagutin yan sa impeachment proceeding, mga kababayan. Kasama na yung Mary Grace Piatos, yung 125 confidential fund, yung ibinibintang nilang 612 yata billion na pondo ng DepEd, kung di ako nagkakamali. Lahat yan sasagutin ng kampo ni BP Inday Sara. Ito pa, dahil may mga legal na limitasyon sa pagbubunyag ng confidential information sa labas nito.
Maliban po sa korte na gagawing korte para sa impeachment proceedings ni BP Inday Sara, hindi po nila maaaring sabihin sa labas, mga kababayan, ang tungkol po kay Mary Grace Piatos, 125 confidential fund, lahat ng ibinibintang sa kanila. Kaya, para kay Attorney Michael Poa, ang impeachment proceedings laban sa ating pangalawang Pangulo, ito ang itinuturing nilang tamang forum, mga kababayan. Lahat masasagot yan. Hindi lang masasagot, lahat mauungkat din. Humanda kayo. O, ito pa. Marcos, isa ka sa humanda kasi pinaghandaan ka na talaga. Yung 5 na impeachable offense mo, na matagal lang sinabi ni BP Inday Sara, baka hindi lang 5 yan eh. Baka mas marami pa. Siyempre, kinakailangan ipagtanggol din ni BP Inday Sara ang sarili niya. Paano? O, di maglabasan na tayo ng baho. O, alam naman ni BP Inday Sara lahat ng baho ni Marcos, ni Romualdez, ni Saldico, lahat ng mga kawatan ng mga elected official. Alam niyan ni BP Inday Sara, ilalabas yan sa impeachment proceedings na yan, mga kababayan, sa araw mismo ng pagdinig sa impeachment ni BP Inday Sara. Humanda kayong lahat. Sabi ko nga kanina, mga kababayan, itong impeachment na isinampa nila sa pangalawang Pangulo, ito ho ang magsisilbing bitag. Bitag ito. Baliktad ang mangyari dito. Imbis na ipa-impeach sila si Inday, naku po, mas gugustuhin pa nila ipa-impeach yung isang mama dyan. Matatanda ang isa sa mga batayan ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo ang paggamit umano ng mga alias ng mga tumatanggap ng confidential fund. Kabilang si Mary Grace Piatos. Yan! Papakalanan na! Isisiwalat na ni BP Inday Sara. Sino yan si Mary Grace Piatos? Relax lang, mga anti-Duterte. Huwag muna kayong mag-name drop ng pangalan dahil malapit nang lumabas. Relax lang, antayin natin ang impeachment trial sa pangalawang Pangulo. Darating yan. Yan naman hinahangad nyo, di ba? O di antayin natin na sinasabing nakatanggap ng pinakamalaking bahagi ng pondo ng Office of the Vice President noong December 2022. Ito nga si Mary Grace Piatos. Siya di umano ang nakatanggap ng pinakamalaking bahagi ng pondo ng OVP, mga kababayan. Patungkol po sa confidential fund. Ngayon, malilinawan na ang lahat kung sino talaga itong si Mary Grace Piatos. At maliban dyan sa Mary Grace Piatos na yan, na papangalanan ng ating pangalawang Pangulo, marami po tayong malalaman. Kaya abang-abang lang po tayo, mga kababayan, kung noong mga nakaraang balita na sumambulat sa ating lahat, nagulat ho tayo, mas kagulat-gulat po ito. Ito po ang magiging bitag, ayan, ika nga, sa mga anti-Duterte, maraming mapapakamot sa ulo nito. Baka mapakamot din sa ulo yung isang mamang hindi na makatai. Anong gagawin natin? Ito na pinakamatinding problema natin. Kasi, sinubukan yung kantiin si BP Inday Sara eh. Nagkakamali ho kayo ng binangga ninyo, mga madam at sir. Matagal lang na paghandaan po ni BP Inday Sara ng OBP itong impeachment laban sa kanya. Napaghandaan na, kumpleto na, planchado na ang mga dokumento, perfect na ang mga sasabihin nila. Hindi na magkakamali
para questionin ng mga nagnanais ng impeachment sa pangalawang Pangulo. Lahat sila, mga kababayan, sa araw ng impeachment trial sa ating pangalawang Pangulo, mabibilaukan, hindi makakapagsalita na, magugulat pa, mag-iiba po ang direksyon ng impeachment trial na yan. Mababago po, mga kababayan. Tandaan nyo po yan. Maraming kakamot sa ulo nito. Sasabihin nila, tayo yata ang nalagay sa alanganin.